Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ngayon pag-uusapan po natin yung kaibahan ng organic fertilizer sa chemical fertilizer. Coming up. What's up mga ka-agri, welcome to Agrinihan channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods para sa mga farming tips, solutions and ideas. Mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. Click nyo pa yung bell para lagi updated sa mga bagong videos namin lalabas. Ngayon pag-uusapan po natin yung advantage and disadvantage ng organic fertilizer tsaka chemical fertilizer. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, cultivate nyo naman yung like button. Ngayon isa-isahin po natin yung kaibahan ng organic tsaka chemical fertilizer. Mamaya abangan nyo rin po yung result ng paglalagay ko po ng organic fertilizer dun sa aking tanim na kakalamansi sa container. Titignan po natin kung inabot ng ilang araw bago po siya nagkaroon ng mga bulaklak. Bago ko po ibigay sa inyo yung kaibahan ng organic tsaka chemical fertilizer, balikan po muna natin yung ating previous lessons. Ano ba yung mga kailangan ng mga halaman para sa magkaroon siya ng magandang dahon, lumaki siya na maayos, tsaka magkaroon siya ng maraming bunga. So kailangan po ng mga halaman ng tatlong macronutrients, nitrogen, phosphorus, and potassium. So nitrogen, yan po yung nagpapaganda ng dahon, phosphorus, yan po yung nagpapaganda ng ugat, then yung potassium, yan naman po yung pampabunga, pampabulaklak, tsaka pang-improve po ng lasa ng mga bunga ng ating mga tanim. Discuss na rin po natin ng mabilisan yung dalawang stages ng mga halaman. Meron tayong vegetative stage tsaka flowering and fruiting stage. Yung vegetative stage po, yan yung mula po pag-germinate ng seeds hanggang sa bago siya magbulaklak. Yan po yung vegetative stage. Diyan po nangangailangan yung mga halaman ng mataas na nitrogen tsaka phosphorus. Nitrogen para gumanda po yung mga dahon, makapaggawa siya ng sarili niyang pagkain, kasi sa dahon po gumagawa ng pagkain yung isang halaman. Then phosphorus para maganda po yung kanyang root system, makakuha siya ng nutrients dun sa lupa, tsaka makakuha rin siya ng mga tubig. Then during flowering and fruiting stage, diyan naman nangangailangan yung halaman ng mataas po sa potassium para magkaroon siya ng maraming bulaklak at eventually maging bunga. So magbibigay po tayo ng mataas na potassium during flowering and fruiting stage. So ngayon balik na po tayo dun sa ating mga fertilizer. Ito po yung organic fertilizer, yung aking compost. Ito po yung chemical fertilizer. So meron po ako ditong dalawang klaseng chemical fertilizer, yung urea, yung 4600, 46% nitrogen, 0% ng phosphorus, saka 0% ng potassium. Ito naman po yung complete fertilizer, yung 14-14-14. 14% ng nitrogen, 14% ng phosphorus, saka 14% ng potassium. Meron pang isang klase ng fertilizer, yung madalas na ginagamit, yung 0060. 0% nitrogen, 0% phosphorus, saka 60% ng potassium. So yun naman po yung pampabunga tsaka pampabulaklak. So kulay po nun, kulay pula yung 0060 o yung potash. Meron pa pong mga ibang klase ng fertilizer, yung tulad ng calcium nitrate, pero ito po yung madalas na ginagamit, yung urea, 14-14, tsaka yung potash. So ngayon unahin po natin yung chemical fertilizer. So ito pong chemical fertilizer, ang advantage po nito, madali siyang gamitin, ready available kasi bibilin lang natin sa mga agri shops. Tapos napakabilis po ng kanyang epekto at napapataas po nito yung yield. Ang design po ng chemical fertilizer ay nagpapaganda po ng mga halaman, pero hindi po siya nakakatulong sa pagpapaganda po ng lupa. So yung design niya para sa halaman, hindi po sa lupa. Hindi tulad ng organic fertilizer na pinapaganda po nito yung lupa, tapos yung lupa naman yung nagpapaganda sa mga halaman. Napakabilis po ng epekto nito sa mga halaman. Actually mga 3 to 5 days lang makita na po natin yung mga improvement sa dahon, sa ating tanim. So ganun kabilis yung kanyang epekto. Ang disadvantage naman po nito, katagalan nagiging acidic po yung ating lupa. Tapos later on, mapapalaki po yung ating gastos kasi mag-increase ka na ngayon ng volume ng iyong chemical fertilizer na ginagamit para ma-achieve po yung mataas na yield. Kasi po pag naging acidic yung lupa, hindi niya po i-release yung mga nutrients na available dun sa lupa. So kailangan mo ngayon magdagdag ng chemical fertilizer para ma-supplement yung pangangailangan ng mga halaman. So doon na po tataas yung inyong cost of operation.
Isa pa pong disadvantage ng chemical fertilizer, pagka nasobrahan po natin yung pag-apply sa mga halaman, nakaka-apekto po siya. So pwede siyang malanta or even mamatay po yung ating mga tanim. So tulad po nitong urea, pag ito nihinalo nyo po sa tubig, mararamdaman nyo po na malamig. Pero pag nilagay nyo po sa halaman, pwede niya pong masunog, malanta yung inyong mga tanim. So ganun po katapang yung mga chemical fertilizer. So kapag kayo po ay nagko-container gardening at naparami po yung lagay ninyo ng chemical fertilizer, pwede pong mamatay yung mga tanim po ninyo. Dito naman po sa organic fertilizer, ang advantage po nito, una, libre, kasi mga organic materials lang po yung ginagamit natin para makagawa ng compost. Then, isa po sa napakagandang advantage ng organic fertilizer o ng compost ay napapaganda po nito yung ating mga lupa. Kasi yung design naman nito, pinapaganda niya yung lupa, then yung lupa naman yung magpapaganda sa ating mga tanim. Ang maganda pa po dito sa organic fertilizer o sa compost, wala po siyang overdose. Kahit maparami po yung ating lagay, wala pong problema sa ating mga tanim. Ang disadvantage lang po nito, medyo matagal siyang gawin. It takes time para mabulok po yung mga materials. Then medyo mas matagal siya ng konti sa epekto niya pagdating po sa pag-apply sa mga halaman. Hindi po tulad sa chemical fertilizer na 3 to 5 days lang makita niyo na yung result. Pero mamaya papakita ko po sa inyo yung result ng paglagay ko po ng compost dun sa tanim kong kalamansi sa container. So inabot lang siya ng ilang araw, actually 1 week. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung naging epekto nung paggamit ko po ng organic fertilizer dun sa kalamansi. So para makagawa po tayo ng napakagandang compost, kailangan kumpleto po yung mga materials na ilalagay po natin para meron tayong source ng nitrogen, phosphorus, and potassium. So para sa nitrogen, kailangan maglagay po tayo ng dahon ng malunggay o dahon ng kakawate, tsaka dumi ng manok. So yan po yung mga matataas sa nitrogen. Para naman sa phosphorus, yung dayami, dumi ng baka, dumi ng kalabaw. So yan po yung mga matataas sa phosphorus, yung pampaugat. Then para naman po sa potassium, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, pwede po natin isama dito sa ating compost para makagawa tayo ng compost na merong mga pampabulaklak tsaka pampabunga. Pwede rin po natin isama yung mga eggshells para magkaroon siya ng calcium. So kung gusto niyo po matuto kung paano gumawa ng compost, ilalagay ko na lang po yung link sa dulo ng video na to. So ito po yung tanim kong kalamansi sa container na ginamitan ko po ng air pruning. So kung gusto niyo po matuto tungkol sa air pruning, ilalagay ko na rin po yung link sa dulo ng video na to. So ngayon, eksakto 7 days mula po nung naglagay ako ng mga organic materials o ng compost dun sa aking container. So nakaraan wala po itong mga bulaklak. Ngayon, eksakto 7 days, may makikita na po kayong mga bulaklak. Yung iba po nag-bloom na. So yung iba po possible pa lang. Yan. So may bulaklak pa po dito. Yan. Yung mga maliliit na bunga, ano pa yan nung nakaraan pa siya bago nagkaroon ng mga bunga. Pero itong mga bagong bulaklak, after ko po mag-apply ng compost dun sa aking container. So may bulaklak pa dito. Yan. So napakarami pong bunga nito. Meron pa siya dito. Yan. So inabot lang po siya ng 7 araw simula nung nilagyan ko po ng compost yung container. So ganun po kabilis yung epekto ng compost sa tanim kong kalamansi. So ngayon nasa sa atin po kung alin dyan yung ating gagamitin, yung organic fertilizer ba o yung chemical fertilizer. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo namin sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto nyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!